dahil bumungad sa kanyang harapan ng Shadow Balmond ni Jinwoo at dito ay kinuha nito ang kanyang daladalang pagkain at kinain na parabang para sa kanya talaga ito. Sa isang iglap ay nakarating sila Jinwoo sa gym at hindi naman makapaniwala si Baby Cha sa nangyari at gaya daw ng nasa isip ni Jinwoo na ang Shadow Exchange ay may kukumpara sa isang gate dahil kaya nitong mag-teleport ng iba. Kahit na nga raw ba 3 oras ang cooldown nito ay malaking bagay na daw na kaya niyang gumawa ng gate gamit ang kanyang skill at sa pamamagitan daw nito ay kaya niyang mag-travel kahit saang parte ng mundo. Naalala daw ni Baby Cha na nakalimutan niyang dalhin ng kanyang sandata at wika naman ni Jinwoo na ang tinutukoy daw ba nito ay yung hawak nito dati na piko at doon ay biglang naalala ni Baby Cha ang nakakatawang eksena sa A-Rank Dungeon. Hindi raw yun ang kanyang sandata at natawa naman si Jinwoo dahil nagbibiro lamang daw siya sa kanyang sinabi. Meron naman daw mga sandata ang pwede niyang hiramin sa storage ng gym at kahit daw hindi ito singbisa ng kanyang sandata ay may magagamit naman dito para sa gagawin niyang pagsubok. Ngayon ay handa na raw si Baby Cha at wika naman ni Jinwoo na sigurado na raw ba si Baby Cha sa kanyang sandata at sagot naman ito na hindi na raw mahalaga kung anong sandata man ang kanyang gagamitin sapagkat wala naman daw pakialam ang mga halimaw kung handa man ang isang hunter o hindi. Sumang-ayon si Jinwoo sa sinabi ni Baby Cha at base daw sa kagustuhan nitong patunayan ng kanyang sarili ay tiyak daw na mamamatay agad kung normal na shadow lamang ang kanyang ilalabas. Kaya naman pinalabas niya si Igris ang pinakamagaling daw gumamit ng espada sa lahat ng kanyang shadow at tanong ni Baby Cha kung paano raw malalaman kung sino ang panalo at wika ni Jinwoo na malalaman daw ang panalo sa oras na mawasak ni Baby Cha ang kanyang shadow or siya mismo ang susuko sa laban. Sinabi niya raw kay Baby Cha na gagamitin niya ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang shadow pero kung lalabanan daw nito si Biro ay tiyak na may trauma pa ito samantalang si Baby Cha ay handa na sa pakikipaglaban. Naalala ni Jinwoo na hindi nga pala nagmamatter kung anumang sandata ang gamitin sa laban kung kahit pinatalikod niya muna ang dalaga at pinagamit kay Igris ang sandata na ginamit ni Baran. Ngayon ay magsisimula na ang laban ni Baby Cha kay Igris kung saan ngayon ay gamit na nito ang long sword ni Baran na may kakayahan na magpalabas ng walang hanggang mga kidlat. Winasiwas ni Igris ang kanyang sandata at madalingang sinira ng kanyang kidlat ang sahig ng gym habang si Baby Cha ay nagawa naman itong iwasan at naisip ni Jinwoo na mabilis ang galaw ng kanyang baby dahil ang normal na hunter ay tiyak na mamamatay sa oras na magasgasan lamang ng pag-ataking iyon. Nagkatamaan ng sandata nilang dalawa samantalang si Chairman ay naramdaman na may tao sa loob ng gymnasium kung kaya tumawag ito at sinabing pwede raw bang i-connect sa kanya ang CCTV sa loob ng gym at doon ay nakita niya ang dalawa. Naisip ng Chairman na kailan pa raw kaya naging close ang dalawa at doon ay naalala niya ang naging reaksyon ni Baby Cha sa helicopter kung kaya't napangiti siya dahil hindi niya raw agad na-realize ang pag-ibig ni Baby Cha. Kaya naman sinabi ng Chairman na maaari daw bang patayin ng kanyang kausap ang lahat ng CCTV sa loob ng gym at sabihin na lamang daw na may inspeksyong magaganap ngayon. Subalit habang siya ay nakaupo ay biglang nagkaroon ng pagyanig sa kanyang silid at nasabing iba raw talaga kapag nasa kabataan pa. Natulala si Jinwoo sa kanyang nakita dahil si Igris ay nagawang matalo sa laban at wika ni Baby Cha na sigurado daw ba si Jinwoo na yun na ang pinakamalakas sa lahat ng kanyang mga shadow sapagat sinabi daw nito kanina na palalabasin nito ang pinakamalakas kung kahit isama na raw ito ni Jinwoo ngayon. Maaari daw masaktan si Baby Cha kung palalabasin niya ito, subalit tugon nito sa kanya na wala daw siyang pakialam sapagat gusto niya ng isang rematch at nagulat si Jinwoo dahil alam pala ni Baby Cha ang tungkol kay Biro. Nakita raw ni Baby Cha ito sa personal at napanood niya rin ang video sa nangyaring laban kaya naman dito ay tinawag na ni Jinwoo si Biro at muling tinanong si Baby Cha kung magiging okay lamang daw ba ito sapagat ngayon si Biro ay nagpakita na handa ng kalabaning muli ang dalagang ubod ng sarap. Mas mahina daw ang mga shadow kung ikukumpara noong sila ay nabubuhay, subalit si Biro daw ay pinanganak upang pumatay ng hunter at kung gagamitin daw nito ang lahat ng kanyang lakas ay maliit lamang ang chance ni Baby Cha na manalo. Tanong ni Biro kung ano ang kanyang gagawin at sagot naman ni Jinwoo na talunin daw nito si Baby Cha pero wag daw itong saktan. Kaya naman dito ay humiyaw ito ng malakas at nagsibasaga ng lahat ng ilaw at salamin sa loob ng gymnasium. Hindi makapaniwala si Baby Cha na nagawa ni Jinwoo na talunin si Biro at dito ay nilabas na ni Biro ang matutulis niyang mga kuko pero sinabi ni Jinwoo na itago raw ito ni Biro dahil sa oras daw na masaktan nito si Baby Cha ay hindi niya raw ito mapapatawad. Sumunod naman agad si Biro at naisip ni Baby Cha na may pagkakataon na siya para umatake, subalit biglang nakalapit si Biro sa kanyang likuran at naisip nito na ginawa muli ni Biro ang ginawa niyang galaw dati kay Baby Cha. Sa palagay daw ba ni Biro ay gagana muli ang dati niyang ginawa kay Baby Cha pero sa pag-ataking kanyang ginawa ay madali lamang nahawakan
hinahawakan ni Biro ang kanyang sandata at naisip ni Biro na kailangan niyang matalo ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pagpapakita niya kung gaano kalayo ang pagitan ng kanilang mga lakas. Kaya naman habang sunod-sunod ang pag-atake ni Baby Cha ay pinapakita ni Biro na madali lamang niya itong naiiwasan at sa kanyang pagtusok muli ay nakaiwas pa din dito si Biro, pero hindi pa raw tapos si Baby Cha dahil hiniwan niyang muli si Biro ngulit nakaiwas pa rin siya dito. Hindi makapaniwala si Baby Cha na nagawa ni Biro na makaiwas sa kanyang atake nang hindi umaalis sa kanyang pwesto, at nang magkaharap muli silang dalawa ay humiyaw ng malakas si Biro sa harap ni Baby Cha na nagdahilan upang mapaatras ito. Kontento na raw ba si Baby Cha dahil kitang-kita naman na daw kung sino ang panalo, subalit hindi pa rin ito sumusuko sapagkat kaya pa raw niyang lumaban. Ano raw ba ang iniisip ni Baby Cha dahil alam naman na daw siguro nito na malayo ang pagitan ng lakas nilang dalawa ni Biro, at kahit daw naiiba si Biro sa lahat ng kanyang mga shadow na nagtataglay ng talino, pero isa raw itong killing machine na maituturing sapagkat ngayon ay masasabi niyang pinipigilan nitong ilabas ang kagustuhan niyang pumatay. Maaari daw na may rason si Baby Cha at sana daw ay hindi mali ang desisyon nito ngayon, at dito ay naramdaman ng instinct ni Biro na hindi pumapayag si Baby Cha na maging isang prey lamang, kung kaya't sa kanyang pagsugod ay hindi raw siya makapapayag na pumapalag pa ito sa isang predator na katulad niya. Kaya naman dito ay natake niya ito ng kanyang kamay, pero nakaiwas pa rin dito si Baby Cha. Napatras muli si Baby Cha samantalang si Biro ay kinakayod ang matutulis niyang mga kuko sa sahig, at dito ay ginamit niya ang kanyang skill na sword dance at inataking muli si Biro. Subalit nagawang mahawakan ni Biro ang kanyang sandata at wasaki nito, samantalang sa isip ni Baby Cha na meron lamang siyang isang pagkakataon dahil hindi na sapat ang kanyang mana, at dito ay ginamit naman niya ang kanyang skill na Sword of Light kung saan ang naputol niyang sandata ay nabuong muli dahil sa kanyang skill. Dito ay nagawang matusok ni Baby Cha si Biro sa kanyang katawan, habang si Jinwoo ay medyo nag-aalala sa mga sandaling ito sapagkat biglang pumasok sa isip ni Biro ang isang simpleng utos na galing sa Reyna, isang utos na hindi niya malilimutan sapagkat ito ay nakatatak na sa kanyang instinct na patayin niya ang kanyang kalaban. Kaya naman sinabi ni Biro na si Baby Cha raw ang kanyang kalaban, kung kaya't sa mga sandaling ito ay handa niya na itong tapusin. Kaya naman si Jinwoo ay pinatigil ito sa kanyang gagawin, subalit malapit nang tumama ang mga kuko ni Biro sa dalaga at isang pagsabog ang naganap sa loob ng gymnasium. Dito ay hawak-hawak pala ni Jinwoo ang kamay ni Biro at sinabing, diba, sinabi ko sa'yo na tumigil ka na? Kaya naman si Biro ay dali-daling umatras at tumingi ng kapatawaran sa ating bida. Bakit daw ginagawa ito ngayon ni Baby Cha dahil hindi naman daw dapat nitong gawin ang bagay na ito para lamang makasali sa kanyang guild, sapagkat isa lamang daw itong pagsubok galing sa isang guild na wala pang pangalan at hindi raw ito worth it para itaya ni Baby Cha ang kanyang buhay. Kaya naman tanong muli ni Jinwoo kung bakit daw ito ginagawa ni Baby Cha at mananatili na naman daw ba itong tahimik, kung kaya tinanong na ni Jinwoo kung may gusto raw ba si Baby Cha sa kanya, habang si Baby Cha ay nagulat sa naging tanong ni Jinwoo. Naisip ni Jinwoo na mukhang hindi naman siya gusto ni Baby Cha at hindi niya raw masabi kung ano ba ang iniisip nito, at dito ay biglang sumagot ng oo si Baby Cha at sinabing sa palagay niya raw ay mahal niya na si Papa Jinwoo sapagkat ngayon ay basa na ang kanyang pepe. Ano kaya ang gagawin ni Jinwoo ngayong nalaman niya nang may gusto pala sa kanya ang S-rank hunter na si Baby Cha?